Patuloy mga kapopong ang kawalan ng katiyakan kaugnay sa magiging hakbang ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings kung saan inaabangan ng mga mambabatas at mga tagamasid kung siya ba ay personal na dadalo sa mga pagdinig. Ayon sa ilang miyembro ng House Justice Panel, nananatiling mahirap hulaan ang kanyang magiging desisyon, dahilan upang patuloy ang espekulasyon mula sa iba't ibang panig. Ayon kay Joel Chua, Chair ng House Committee on Justice, walang umiiral na double standard sa paghawak ng kaso laban sa Vice Presidente. Ipinaliwanag niya na ang komite ay sumusunod sa itinakdang proseso at panuntunan at tinitiyak na pare-pareho ang pagtrato sa lahat ng opisyal na dumaraan sa ganitong uri ng pagsusuri. Sinabi rin niya na mahalaga ang pagiging patas upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema. Pero mga kapupong, ilang mambabatas tulad ni Rufus Rodriguez ay nagbigay ng pananaw tungkol sa mas malawak na epekto ng impeachment proceedings. Para sa kanila, ang kasalukuyang sitwasyon ay maaring magsilbing sukatan ng kakayahan sa pamumuno ng Vice Presidente. Sinabi nila na ang mga pangyayaring ito ay maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko tungkol sa kanyang kahandaan para sa mas mataas na posisyon sa hinaharap. Dagdag pa rito, ang legal counsel ng Vice Presidente ay nagbigay linaw na hindi dapat umasa ang publiko ng agarang tugon mula sa kanyang kampo. Si Torreon, isa sa kanyang mga abogado, ay sinabi na masusing pinag-aaralan ang sitwasyon bago maglabas ng anumang pahayag o hakbang. Dahil dito, lalo pang tumitindi ang pag-aabang ng publiko sa magiging direksyon ng kanyang panig. Anyway, mga kapupong, binigyang diin naman ni Jose Christopher Belmonte at ng iba pang miyembro ng House ang kahalagahan ng due process. Para sa kanila, ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo ng accountability na dapat isagawa ng may integridad. Sinabi rin nila na hindi lamang ito tungkol sa mga paratang, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga institusyong demokratiko ng bansa. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga pagdinig, iba-iba ang reaksyon ng publiko at ng mga political analysts. May ilan na naniniwala na ang pagiging tahimik ng Vice Presidente ay isang estratehikong hakbang upang makapaghanda ng mabuti ang kanyang legal team. Ang iba naman ay nakikita ito bilang maingat na paglapit sa isang sensitibong usapin na may malawak na implikasyon. Patuloy namang ginagawa ng House Justice Panel ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga reklamo at pagkalap ng mga kinakailangang impormasyon. Sinabi ng mga miyembro nito na mananatili silang fair at nakatuon lamang sa mga ebidensyang ihaharap. Binigyang diin din nila na ang pagdalo sa mga pagdinig ay isa lamang bahagi ng kabuuang proseso. Ngayon mga kapupong, nakatuon ang pansin ng publiko kay Duterte at sa kanyang magiging desisyon kung siya ba ay haharap ng personal o ipapaubaya ang representasyon sa kanyang mga abogado. Ano man ang kanyang piliin, inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto sa direksyon ng impeachment proceedings at sa takbo ng diskurso ng publiko. Well mga kapupong, nagpapatuloy ang proseso sa maingat na paraan kasabay ng masusing pagmamasid ng iba't ibang sektor. Ang magiging resulta nito ay maaaring magkaroon ng mahalagang implikasyon hindi lamang sa kanyang politikal na hinaharap, kundi pati na rin sa patuloy na paghubog ng demokratikong sistema ng bansa. Pero ang malaking tanong mga kapupong magtatagumpay ba sila para ma-impeach si Vice President? Ano sa tingin nyo? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ng LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan? Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong hindi na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply
ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan at lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So, hintayin na lamang po natin ang dokumento if ina-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So, hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag ka mo na-finalize. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him, but once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of po ba? course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to, at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-breach o mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po, na naayon sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Last. Nag-announce po ang LTFRB ng dagdag pasahe only to be suspended the following day by the President. What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ng LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan?
Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Dahil nauna na po na magbigay ng ayuda, sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pagsuspend ng excise tax. Nauna na pong tulungan ang transportation sector. So ngayon po, ang mga mananakay natin, wala naman po sila natatanggap na anumang fuel subsidy. So binabalanse lamang po ng Pangulo sa ngayon. Ito po naman ay sa ngayon lamang upang hindi rin mabigatan ang ating mga mananakay, ang mga commuter, na pare-pareho naman po nating nadadanasan kung anong epekto ng krisis dito sa Middle East. So yun lamang po at kailangan lamang po talagang balansihin ang pagtulong sa bawat Pilipino. Last question. Sammy Dinilla, Business Mirror. Ma'am, clarify lang po namin. Bali hanggang kailan po yung suspension dun sa fair hike for dun sa mga land PUVs? Sa ngayon, wala po tayong masasabi dahil aaralin pa po yan. Kapag ka po kinakailangan na po talaga na magtaas ng pamasahe, at hindi masyado makakaapekto sa ating mga commuter at sa kabuuan ng ating mga kababayan, maaari naman po itong maging positibo dahil sabi nga po, especially bago po nangyari ito, hindi po ba nabanggit natin na patungkol po sa pagdagdag ng pamasahe sa mga jeepney drivers, yung dating binigay sa kanila na allowance ay sapat pa para sa paggastos or sa pagbili ng fuel at hindi sila malulugi. Nagkaroon lang po ngayon ng kakaibang sitwasyon. At ang nais nga po dapat unahin ay ang mga bus drivers, yung bus companies para po maakyat ang pamasahe. Ang dating hiling lamang po ng mga tsuper sa jeepney ay matulungan silang masolusyonan yung mga kolorum. Pero since na iba nga po ang sitwasyon, kailangan lang po talagang balansin ng Pangulo ang bawat kondisyon sa ngayon. Para, kumbaga, lahat po tayo ay makinabang, lahat po tayo ay maibsan ang nararanasan nating hirap or impact ng hindi natin ginustong sigalot sa Middle East. Clarify ko lang po. Bali, ang magdi-decide po kung mag-i-impose na ulit, no, ialisin na yung suspension, si President po ba or LTFRB na lang? Pag-uusapan po yan. Kasi kahit po desisyonan yan at sinabi po ng Pangulo na hindi ito makakabuti sa ating mga mamamayan, of course, makikinig naman po yung sinasabing ahensya. Okay, thank you po. Maraming salamat. Malacanang press corps. Sa inyong mga tanong, balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ang dating kalsada na ginawang bilaran ng palay, ngayon ay malaya ng nadaraanan ng mga motorista. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang mga nakabinbin na infrastructure project sa iba't ibang panig ng bansa. Binuksan na sa publiko ang Atlu-Bola Bypass Road sa Mabalacat, Pampanga matapos itong mabinbin ng 6 na taon. Tinulugan ang trabaho sa kalsada noon, pero pinabilisan ni Pangulong Marcos Jr. ang konstruksyon ngayon. Bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo, natapos ang kalsada sa loob lamang ng 2 buwan dahil sa double time na trabaho ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Ayon sa ahensya, makakabawas sa traffic congestion ang bagong bukas na bypass road, lalo sa mga dadaan ng MacArthur Highway at gagamit ng Santa Ines exit ng North Luzon Expressway.